Nais niyo po bang malaman kung ano ang pinakamapanganib na bagay na nangyayari kapag tayong mga kababaihan ay tumitigil na sa pagiging intimo habang tumatanda? Hindi ito ang marahil na iniisip ninyo. Hindi lang natin pinag-uusapan dito ang tungkol sa kasiyahan o romansa. Pinag-uusapan natin ang kalusugan ng inyong puso, ng inyong utak, ng inyong immune system at maging kung gaano kayo katagal mabubuhay. Ang pagbabaliwala sa bahaging ito ng inyong buhay ay maaaring mga hulugan na tahimik ninyong isinusuko ang mga taon ng inyong kalusugan nang hindi ninyo namamalayan. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na may espesyalisasyon sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Sa panahong iyon, nagkaroon ako ng pribilehiyong gamutin ang libu-libong matatandang pasyente at paulit-ulit kong nakita ang isang katotohanan. Kapag natapos ang intimasya, madalas nakasabay nitong kumukupas ang sigla. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Ngayon gusto kong makipag-usap sa inyo bilang kapwa babae tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan at buhay kapag nawala ang sex sa inyong mga ginintuang taon. Inaasahan ng lahat na babagal ang takbo ng buhay habang tumatanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsuko sa intimasya ay hindi lang nagpapatahimik sa inyong buhay pag-ibig? Paano kung ito pala ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso, demensya, at isang malalim na kalungkutan na maaaring humantong sa mas maikling buhay? Ang koneksyon sa pagitan ng inyong pisikal na kalusugan at ng inyong intimong buhay ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan, maging ng maraming doktor. Ang mga epekto nito ay kadalasang tahimik, dahan-dahang lumalapit, hanggang sa isang araw hindi na sila tahimik. Sa artikulong ito ilalatag ko ang siyensya sa likod kung bakit ang pananatiling aktibo sa sex habang tayo ay tumatanda ay hindi lamang isang optional na bonus. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananatiling malusog at malakas. Malalaman ninyo kung paano nito sinusuportahan ang inyong immune system, pinatalas ang inyong isip, pinoprotektahan ang inyong puso, at ibinabalik ang inyong kumpiyansa. At higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang ligtas at natural na mabawi ang mahalagang bahaging ito ng inyong buhay. At malapit sa dulo, ibubunyag ko ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na makakatulong na muling gisingin ang kakayahan ng inyong katawan na makaranas ng intimasya kahit na maraming taon na itong nawala. Ang isang maliit na hakbang na ito ay maaaring magbago kung paano kayo matulog, kung ano ang inyong nararamdaman at maging ang buong pananaw ninyo sa buhay. Kaya't samahan niyo ako. Ito ay isang usapan na maaaring magbago ng inyong buhay. Magsimula tayo sa isang organ na nagpapanatili sa ating lahat na buhay, ang inyong puso. Karamihan sa atin ay iniisip ang cholesterol presyo ng dugo at gamot kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng puso. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang kakulangan sa pisikal na intimasya sa ating mga huling taon ay maaaring tahimik na magpahina sa puso sa mga paraang hindi ninyo mararamdaman hanggat halos huli na ang lahat. Ang inyong puso ay nagsisimulang humina. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, isang 72 taong gulang na ginang na nagngangalang Beatriz. Siya ay aktibo, matalino at ipinagmamalaki ang magagandang gawi na pinanatili niya sa buong buhay niya, masustansyang pagkain, regular na paglalakad sa parke, at lahat ng kanyang regular na check-up. Ngunit sa paglipas ng mga taon, tahimik nilang hinayaan ng kanyang asawa na mawala ang pisikal na intimasya. Bahagi lang niya ng pagtanda, Dok. Sabi niya sa akin sa isang pagbisita, ang hindi niya namamalayan at ng napakaraming kababaihan ay ang intimasya ay higit pa sa isang emosyonal na koneksyon. Ito ay isang lifeline sa inyong pisikal na kalusugan at nagsisimula ito sa inyong puso. Ang gawaing sexual sa ating mga huling taon
ay nagsisilbing isang banayad na anyo ng cardiovascular exercise. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo, tumutulong na mapanatili ang mas mababang presyo ng dugo at pinapanatiling nababaluktot ang mga ugat. Ang mga benepisyong ito ay kritikal habang tayo ay tumatanda, lalo na kapag tumataas ang panganib ng stroke atake sa puso at hypertension para sa mga kababaihan. Kapag nawala ang intimasya sa inyong buhay, nagsisimulang mawala ng inyong puso ng natatanging anyo ng malusog na stimulasyong ito. Ang inyong puso ay hindi lamang isang kalamnan na nagbobomba ng dugo. Ito ay malalim ding konektado sa kung paano natin nararanasan ang haplos pagmamahal at emosyonal na pagiging malapit. Sa panahon ng intimasya, naglalabas ang inyong katawan ng mga hormone tulad ng oxytocin at endorphins. Hindi lang ito nagpapasaya sa inyo aktibo, nitong binabawasan ng stress, pinapababa ang pamamaga at tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng inyong puso. Kung wala ang mga ito, kahit na may perpektong kolesterol at malinis na dieta, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang inyong puso kaysa sa nararapat. Hindi naman inatake sa puso si Beatrice, ngunit nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago. Mas mabigat na ang kanyang paghinga pagkatapos umakyat ng hagdan, mas pagod siya sa umaga at mayroon siyang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya matukoy. Nang mas malalim kaming nag-usap, nalaman ko ang tungkol sa emosyonal na distansya na kanyang nararamdaman at kung paano tahimik na nawala ang pisikal na pagmamahal sa kanilang pagsasama. Matapos nilang mag-asawa, na dahan-dahang ibalik ang koneksyong yon, bumalik siya pagkalipas ng ilang buwan na hindi lang mas mabuti ang pakiramdam, kundi mas buhay na buhay. Masyado marami sa atin ang naniniwala na ang kalusugang sexual ay hindi na mahalaga pagkatapos ng isang tiyak na edad. Ang totoo baka mas mahalaga pa ito kaysa dati, hindi para sa performance, kundi para sa kaligtasan, lakas at kapayapaan ng isip. Ngunit hindi lang puso ang bahagi ng katawan na nagsisimulang manghina kapag nawala ang intimasya. Ang susunod na mangyayari ay maaaring ikagulat ninyo dahil lumalabas ang pagkawala nito sa paraan ng paggalaw ng inyong katawan, sa inyong balanse, at kung gaano kayo kalakas sa inyong mga paa. Mawawalan ng sigla ang mga kalamnan at kasukasuan. Ilang taon na ang nakalilipas, meron akong pasyenteng nagngangalang Sofia. Siya ay 72 masayahin, matalino at laging unang nagpapatawa sa aking klinika. Ngunit isang araw, may nabanggit siyang nakakuha ng aking atensyon. Hindi ito tungkol sa isang sakit, kundi sa kung paano niya naramdaman na mas bumabagal, naninigas at hindi na gaanong sigurado sa kanyang mga paa. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang mas malalim naming sinuri, natuklasan ko ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao halos isang dekada na silang hindi nagiging intimo ng kanyang asawa. Hindi niya inakalang mahalaga iyon, ngunit mahalaga ito. Ang hindi alam ng karamihan ay ang intimasya ay pisikal sa pinakaliteral na kahulugan. Sa panahon ng gawaing sexual, gumagalaw ang maraming grupo ng kalamnan sa inyong katawan, ang inyong core, hita, likod, balakang, at pelvic floor. Ang mga galaw na natural na nangyayari sa panahon ng intimasya ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tono ng kalamnan, flexibility, at balanse. Maaaring hindi ito isang tradisyonal na ehersisyo, ngunit meron itong mga nasusukat na benepisyo na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Kapag nawala ang ganoong uri ng aktibidad, kahit dahan-dahan ang mga epekto ay totoo. Ang mga kalamnan ay nagsisimulang manghina dahil sa hindi paggamit. Ang mga kasukasuan ay naninigas. Ang balanse ay nababawasan. Bago mo mamalayan, mas kaunti na ang iyong paggalaw, hindi dahil gusto mo, kundi dahil pakiramdam mo ay hindi na gaanong kaya ng iyong katawan. Higit pa rito, kasama ng pisikal na paghinangyon ay ang pagbaba ng kumpiyansa. Nagsisimula kang mag-alinlangan sa iyong kakayahang malayang kumilos
At ang pagdududa sa sarili na yon ay madalas na humahantong sa mas malaking pisikal na pag-urong. Kay Sofia nang magsimulang buhayin muli nila ng kanyang partner ang intimasiya, kahit sa pamamagitan ng mga simpleng kilos tulad ng mabagal na pagsasayaw o mas madalas na pagyayakapan, nagsimulang bumuti ang kanyang paggalaw. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas tuwid siyang maglakad, mas matatag sa kanyang mga paa at hindi na gaanong napapagod. Hindi ito mahika. Ito ay paggalaw, may layunin masaya at tuloy-tuloy. Kaya oo, ang pananatiling aktibo sa sex ay tungkol sa kasiyahan, ngunit ito rin ay tungkol sa kapangyarihan, ang kapangyarihang manatiling gumagalaw, malakas, at may kontrol sa sarili mong katawan. 3. Naaapektuhan ang inyong utak. Isa sa mga sandali mula sa aking karera na laging nanatili sa akin ay isang tahimik na pag-uusap sa isang pasyenteng nagngangalang Juana, edad 74. Dumating siya para sa isang regular na pagbisita, ngunit mayroong kakaiba. Nahihirapan siyang humanap ng mga salita na nawawala sa kalagitnaan ng kanyang mga kwento at tila mas umatras sa sarili. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dok, pakiramdam ko'y unti-unti akong naglalaho. Hindi lang ang katawan ko pati ang isip ko." Tumagos iyon sa akin hindi dahil bihira ito, kundi dahil mas madalas ko itong naririnig kaysa sa iniisip ninyo. Madalas nating pinag-uusapan ang pagpapanatiling matalas ng utak sa pamamagitan ng mga puzzle, pagbabasa o dieta, at lahat ng yon ay mahalaga. Ngunit iilan ang nakakaalam kung gaano kalalim ang koneksyon ng pisikal na intimasya sa kalinawan ng isip. Sa panahon ng sex, naglalabas ang utak ng isang makapangyarihang halo ng mga chemical dopamine, oxytocin at endorphins. Hindi lamang ito mga feel-good na hormone. Aktibo nilang binabawasan ang stress, pinapabuti ang memorya, pinapataas ang mood, at pinapabuti ang focus. Para sa mga nakatatanda, nagsisilbi itong natural na depensa laban sa pagkabalisa, depression, at maging sa maagang paghina ng pag-iisip, cognitive decline. Kapag nawala ang intimasya, nawawala ng inyong utak ng mahalagang chemical na stimulasyong ito. Para itong pag-aalis ng panggatong sa apoy. Hindi ito agad namamatay, ngunit lumalabo ito sa paglipas ng panahon. Ang kakulangan ng pisikal na koneksyon ay maaring humantong sa emosyonal na pamamanhid, malabong memorya at isang nabawasang pakiramdam ng sarili. Nakakita ako ng mga pasyente na nang magsimula silang muling magpasok ng intimasya sa pamamagitan man ng sex, pagyayakapan, o kahit na matagal at mapagmahal na haplos, ay nagsimulang mag-ulat ng mas matalas na pag-iisip, isang pinabuting mood, at isang mas malalim na pakiramdam ng pagiging naroroon. Si Juana ay hindi dumaranas ng isang sakit. Siya ay dumaranas ng pagkakakonekta. Habang sinimulan nilang mag-asawa na muling buuin ang kanilang emosyonal at pisikal na pagiging malapit, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Hindi lang malinaw ang isip ko, Dok. Pakiramdam ko'y ako na ulit ang sarili ko." Ang ating isipan ay nangangailangan ng stimulasyon, hindi lamang mula sa mga libro, kundi mula sa koneksyon ng tao. Ang init ng haplos, ang kislap ng pagnanasa, ang pakiramdam na gusto ka, lahat ng ito ay nagpapaalala sa utak na buhay pa ito at may mahalagang papel na dapat gampanan. 4. Ang emotional na intimasya ay nagsisimulang kumupas. Ilang taon na ang nakalilipas, umupo ako kasama ang isang mag-asawa sa kanilang huling 70s, sina Miguel at Celia. Mahigit 60 taon nang kasal sila, ang uri ng mag-asawa na dating nagtatapos ng mga pangungusap ng isa't isa. Ngunit kamakailan may nagbago. Nagmamahalan pa rin sila ng malalim, ngunit inamin ni Celia sa gitna ng tahimik na pagluha, "Pakiramdam ko ay parang magkatabi na lang kaming nakatira. Ngayon hindi na talaga magkasama." Ang ganoong uri ng emosyonal na distansya ay hindi karaniwang nangyayari ng sabay-sabay. Dahan-dahan itong pumapasok kapag nawawala ang pisikal na intimasya sa isang relasyon. Sa ating mga huling taon,
madalas na hindi nauunawaan ng sex. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanasa o kasiyahan, ito ay nagiging isang paraan upang ipahayag ang kahinaan, pagmamahal at emosyonal na katotohanan. Kapag nawala ang bahaging iyon ng isang relasyon, nawawala rin ang isang makapangyarihang anyo ng komunikasyon na walang salita. Sa paglipas ng panahon, humihinto ang mga mag-asawa sa pag-abot sa isa't isa. Ang mga pag-uusap ay nagiging tungkol sa logistic ng mga bayarin at appointment. Ang pagtingin sa mata ay nawawala at ang kislap na iyon ang nagsasabing, "Nakikita kita, pinahahalagahan kita, gusto pa rin kita," ay nagsisimulang kumupas. Ito ay isa sa mga pinakatahimik na anyo ng pighati na nasaksihan ko sa aking pagsasanay. Nagmamahalan pa rin ang mga tao, ngunit mas nararamdaman nila na sila ay mga kasama kaysa sa mga partner, mas parang mga kasama sa bahay kaysa sa mga soulmate. Ang pagkawala na ito ay maaaring humantong sa hindi nasasabing damdamin ng pagtanggi, kalungkutan at maging sama ng loob. Kalaunan ay ibinahagi ni Miguel ang isang bagay na nanatili sa akin. Sinabi niya, "Akala ko tumatanda lang kami, pero sa totoo lang naglalayo na pala kami." Nang magsimula silang mag-asawa na sinasadyang buuin muli ang kanilang pagiging malapit sa pamamagitan ng maliliit na haplos-banayad na pag-uusap at paghawak muli ng kamay, nagsimulang magbago ang kanilang dinamika. Sinabi niya sa akin na parang umibig siyang muli sa iisang tao. Habang tayo ay tumatanda, ang ating pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon ay hindi lumiliit. Ito ay lumalalim. At ang pisikal na intimasiya ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo upang mapanatili ito. Ang pagtulog ay nagiging isang pakikibaka. Naaalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Nena na pumunta sa akin hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi siya makatulog. Siya ay setmot masigla, matalas at aktibo sa araw. Ngunit gabi-gabi ay nagpapagulong-gulong siya, kung minsan ay ilang putol-putol na oras lamang ng pahinga ang nakukuha. "Sinubukan ko na po ang lahat, doktora," sabi niya. "Mga tableta, meditasyon, kahit mainit na gatas, walang tumutulong." Sa unang tingin tila isang karaniwang reklamo ito ng pagtanda. Ngunit habang mas marami kaming napag-usapan, may mas malalim na lumitaw. Si Nena ay nabubuhay ng walang pisikal na intimasiya sa loob ng maraming taon. Hindi niya naisip na konektado ang dalawa, ngunit alam ko na mayroon. Ang sexual na intimasiya, lalo na ang orgasm, ay nagdudulot ng malakas na pagbabago sa pisyolohiya. Ang paglabas ng hormone na prolactin ay nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng pagre-relax at tumutulong na ihanda ang katawan para sa pagtulog. Kasabay nito ang oxytocin, ng bonding hormone, ay nagpapababa ng stress at pagkabalisa na ginagawang mas madaling makatulog at manatiling tulog. Hindi ito maliliit na epekto. Bahagi ito ng natural na ritmo ng katawan. Kapag nawala ang intimasya, madalas na nagagambala ang ritmong yon. Ang nararanasan ni Nena ay hindi lamang kawalan ng tulog. Ito ay pagkawala ng koneksyon hindi lamang sa isang partner, kundi sa mismong mga senyales na dating inaasahan ng kanyang katawan upang magpahinga. Hindi niya kailangan ng isa pang reseta. Kailangan niyang muling gisingin ang mas malambot at mas tahimik na bahagi ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng banayad na haplos at pagpapanumbalik ng emosyonal na pagiging malapit, nagsimulang bumuti ang kanyang pagtulog. Kalaunan ay sinabi niya sa akin, hindi lang ito tungkol sa pahinga. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ligtas, inaalagaan at payapa muli. Ang pagtulog ay kung saan gumagaling ang katawan, inaayos ng utak ang mga alaala, at muling nagtatayo ang immune system. Kapag nawala ito sa atin, mas marami pa tayong nawawala kaysa sa enerhiya lamang. Nawawala ang ating katatagan. 6. Bumaba ang tiwala sa sarili at kumpiyansa. Minsan may isang babae sa kanyang unang bahagi ng 70s na umupo sa harap ko sa isang regular na check-up. Ang pangalan niya ay Digna at siya ang larawan ng kalusugan, maayos, matatas magsalita at mabait. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong kilos,
may naramdaman akong mas mabigat. Pagkatapos ng ilang banayad na pag-uusap, tahimik siyang nagsabi, hindi ko na po ramdam na isa akong babae. Para akong invisible. Hindi yun isang medikal na reklamo. Iyon ay isang pag-amin. At ito ay isa sa mga naririnig ko sa iba't ibang anyo mula sa maraming kalalakihan at kababaihan sa paglipas ng mga taon. Habang tayo ay tumatanda, inaasahan natin ang ilang pagbabago, puting buhok, mas mabagal na hakbang, ilang karagdagang kulubot. Ngunit ang hindi inaasahan ng marami sa atin ay kung gaano kalalim na mayayanig ng pagkawala ng pisikal na intimasya ang ating pagkakakilanlan. Kapag hindi na natin nararamdaman na hinahangad o hinahaplos tayo, nagsisimula nating questionin ang ating sariling halaga. Nagtataka tayo kung kaakit-akit pa ba tayo, karapat-dapat pa ba sa pagiging malapit buhay pa ba sa malalim na makataong paraan. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang tahimik na pagkasirang yon ng pagpapahalaga sa sarili. Maaari nating iwasan ang mga salamin o ihinto ang pagpapahayag ng pagmamahal na pinapaliit ang ating sarili, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagdududa. Naaalala kong sinabi ni Digna sa akin, hindi sa ayaw kong maging malapit. Iniisip ko lang na wala nang may gusto sa akin sa ganoong paraan. Ang paniniwalang yon ay isa sa mga pinakapinsalang alamat tungkol sa pagtanda. Ang totoo, ang pagnanasa ay walang expiration date at ganoon din ang pangangailangang makita, mahaplos at mahalin. Nang magsimulang muling buuin ni Digna at ng kanyang asawa ang kanilang intimasya, dahan-dahan banayad, walang pressure, pareho silang nagsimulang magliwanag sa mga paraang hindi ko pa nakikita dati. Bumalik siya pagkalipas ng ilang buwan at sinabing, pakiramdam ko'y mahalaga ulit ako. Ang kumpiyansa sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa pamamagitan ng haplos at presensya na karapat-dapat ka pa rin sa pagmamahal at kagalakan. 7. Hihina ang inyong immune system. Isang babaeng nagngangalang Elena ang pumunta sa akin, isang taglagas bigo at nalilito. Siya ay 69 na namumuhay ng aktibo, kumakain ng maayos, at laging ipinagmamalaki ang pananatiling malusog. Ngunit sa taong iyon, tila hindi niya maiwaksi ang paulit-ulit na sipon, mababang lagnat, at pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod. Ginagawa ko naman po lahat ng tama, sabi niya. Kaya bakit pakiramdam ko'y unti-unti akong nasisira? Ang hindi namamalayan ni Elena ay isa sa mga pinaka-hindi napapansing suporta para sa immune system ay ang pisikal na intimasya. Madalas nating isipin ang immunity sa mga tuntunin ng mga bitamina at flu shot at habang mahalaga ang mga bagay na yon, bahagi lamang sila ng larawan. Ang regular na gawaing sexual, lalo na sa mga nakatatanda, ay ipinakitang nagpapataas ng antas ng immunoglobulin A, isang mabisang antibody na tumutulong protektahan laban sa mga karaniwang sakit. Sa madaling salita, ang koneksyon ay literal na makakatulong sa iyo na labanan ng sakit. Sa panahon ng intimasya, naglalabas ang katawan ng isang halo ng mga hormone na nagbabawas ng mga stress hormone tulad ng cortisol. Kapag ang cortisol ay palaging mataas, maaari nitong pigilan ang paggana ng immune system. Kapag wala tayo ng natural na paglabas ng tensyon na ito, nagiging mas mahina ang ating mga katawan. Tumaas ang pamamaga at kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang immune system para lamang makasabay. Sa paglipas ng panahon, nag-iipon ang pagod na yon. Nang kausapin ko si Elena tungkol sa kanyang personal na buhay, nagbukas siya tungkol sa lumalaking distansya mula sa kanyang partner. Sa kaunting paghihikayat, nagsimula silang muling kumonekta, una sa emosyonal at pagkatapos ay pisikal. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siyang nakangiti. Mukha siyang masigla muli at sinabing, hindi ko alam kung gaano pala kailangan ng katawan ko iyon. Minsan ang pinakamahusay na gamot ay hindi matatagpuan sa isang bote.
Matatagpuan ito sa init ng ibang tao. 8. Tumaas ang stress at pagkabalisa. Naaalala kong nakaupo, kasama ang isang pasyenteng nagngangalang Rosario, isang retiradong punong guro ng paaralan na ginugol ang kanyang buhay sa pamumuno ng may kalmado at kontrol. Ngunit ngayon, sa kanyang unang bahagi ng 80s, nakakaramdam siya ng pagkabalisa at nerbiyos. Naiirita ako ng walang dahilan, sabi niya sa akin. Mas nakakaapekto sa akin ang maliliit na bagay kaysa dati. Para akong hindi makahinga kahit na maayos ang lahat. Ipinagkibit balikat niya ito bilang pagtanda lang, ngunit alam kong may iba pa. Ang nararanasan ni Rosario ay ang dahan-dahang pag-iipon ng hindi napapamahala ang stress. At isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampatanggal ng stress ay ang pisikal na intimasiya. Kapag tayo ay nakikipaglapit, naglalabas ang katawan ng isang cocktail ng mga nagpapakalmang hormone, dopamine, serotonin at oxytocin. Gumagana ang mga ito tulad ng sariling anti-anxiety na gamot ng kalikasan, nagpapababa ng cortisol at nagbabalik sa balanse ng nervous system. Kung wala ang ganitong uri ng koneksyon, walang mapupuntahan ng stress. Kumukulo ito sa ilalim ng ibabaw na lumalabas bilang pagkamayamutin problema sa pagtulog at emosyonal na pagkapagod. Para kay Rosario, ang solusyon ay hindi isang bagong reseta. Ito ay isang pag-uusap sa kanyang asawa. Habang gumagawa sila ng maliliit na hakbang upang muling kumonekta, tahimik na gabi, nang magkasama, haplos na walang inaasahan, nagsimula siyang gumaan ang pakiramdam. Hindi lang siya. Sabi niya sa akin isang araw, parang nakuha ko ulit ang isang bahagi ng aking sarili. Ang stress sa pagtanda ay totoo at mapanganib, ngunit ang sagot kung minsan ay matatagpuan sa pag-abot at pagpapasok ng isang tao. 9. Ang mga relasyon ay nagiging mas marupok. Hindi pa katagalan isang mag-asawa sa kanilang huling 70s, sina Jaime at Patricia, ang pumunta sa aking opisina. Mahal pa rin namin ang isa't isa, sabi ni Patricia, pero parang magkahiwalay na kaming nabubuhay. Walang galit, isang lumalaking espasyo lamang sa pagitan nila, kung saan dating may koneksyon. Sa puso ng espasyong iyon ay ang kawalan ng pisikal na intimasiya. Sa nakalipas na ilang taon, tahimik na nawala ang haplos. Wala nang halik sa gabi, wala nang biglaang yakap. Ang pisikal na intimasiya ay isang lengguwahe. Ito ang paraan ng pagsasabi ng mag-asawa, nakikita pa rin kita, gusto pa rin kita, mahalaga ka pa rin sa akin. Kapag huminto ang pagsasalita ng wikang yon, nawawala ang ritmo ng relasyon. Sinabi sa akin ni Jaime, akala ko tumatanda lang kami, pero napagtanto ko ngayon na huminto lang kami sa pagpapakita sa isa't isa na nagmamalasakit kami. Sa pasensya at maliliit na hakbang paghawak ng kamay, tahimik na oras na magkasama, kahit pag-upo lang ng malapit sa sopa, sinimulan nilang muling buuin ang kanilang ugnayan. Nang bumalik ang intimasya, bumalik din ang tawanan at ang pakiramdam na maging isang team muli. Ngumiti si Patricia at sinabing, para kaming nagigising mula sa isang mahabang tulog. Maaaring malampasan ng isang relasyon ang maraming bagay, ngunit ang emosyonal na kapabayaan ang maaaring gumawa ng pinakamalaking pinsala. 10. Nakakalimot ang katawan. Isang babaeng nagngangalang Corazon ang minsang umupo sa harap ko, mahina ang boses. Siya ay 71 at ilang taon ng biyuda. Matapos magsimulang makipag-date muli, sinabi niya sa akin ang isang bagay na nahihiyang sabihin ng marami ng malakas. Parang hindi na alam ng katawan ko kung paano tumugon. Pakiramdam ko'y hiwalay ako. Parang may natulog sa loob ko na ayaw nang magising. Sinasalamin nito ang isang katotohanang narinig ko nang hindi mabilang na beses. Ang katawan ng tao ay tumutugon sa nakasanayan. Kapag dumaan ang mga buwan o taon ng walang pisikal na intimasya, nagsisimulang umangkop ang katawan at ang pag-angkop na yon ay madalas na paghina. Para sa mga kababaihan, maaaring mga hulugan ito ng vaginal dryness discomfort o pagkawala ng libido. Ang mga pagbabagong ito
ay dahan-dahang nangyayari hanggang sa ang ideya ng pagiging malapit ay mas parang isang hamon kaysa isang kagalakan. Ngunit narito ang bahaging hindi alam ng karamihan, gusto ng iyong katawan na maalala. Ito ay dinisenyo para sa koneksyon. Kahit na ang maliliit na hakbang mapagmahal na haplos malambot na dampi emosyonal na kahinaan ay maaaring magsimulang muling gisingin ang pakiramdam na nawala. Si Corazon na may kaunting paghihikayat ay nagsimulang tuklasin muli ang intimasiya hindi sa pamamagitan ng pressure, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang mga salita. Hindi ito tungkol sa performance, sabi niya sa akin. Ito ay tungkol sa pakiramdam na maging tao muli. Ilithan, ano ang pwede ninyong gawin? Simula ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, marahil may isang bagay sa mga salitang ito ang gumalaw sa inyo. Ang kamalayan ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Ang magandang balita ay anuman ang inyong edad, talagang posible na mabawi ang intimasiya sa inyong buhay. Nagsisimula ito sa pagnanais na muling kumonekta. Magsimula sa pakikipag-usap sa inyong partner. Maging tapat. Sabihin ang mga salitang natatakot kayong sabihin. Namimiss ko na ang pagiging malapit. Nararamdaman kong malayo tayo. Gusto kong makaramdam muli ng koneksyon. Ang mga simpleng salitang ito ay maaaring magbukas ng isang pintong matagal nang nakasara. Kung kayo naman ay single, alamin na ang intimasiya ay nagsisimula sa inyong sarili. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng kaginhawaan sa inyong sariling katawan. Alagaan ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili at pagiging mindful. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot upang makaramdam na buhay. Kailangan ninyo lamang ng lakas ng loob upang magsimula. Para sa mga nahihirapan, sa mga pisikal na hadlang tulad ng discomfort o mababang libido mangyaring makipag-usap sa inyong doktor. Ito ay mga karaniwan at napapamahalaang issue. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Mayroon lamang lakas sa pagpili na alagaan ang inyong sarili. Magsimula sa maliliit na kilos, hawakan ng kamay, magbahagi ng mahabang yakap, tumingin sa mata ng isang tao at hayaan ang inyong sarili na makita. Ito ang mga pundasyon ng intimasiya at mula sa kanila maaaring lumago ang isang mas malalim na koneksyon. Isang pangwakas na salita mula sa inyong doktora. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda ito, ay ito hindi inaalis ng pagtanda ang inyong pangangailangan para sa intimasya. Binabago lamang nito kung paano ito nagpapakita. At kapag huminto kayo sa pagbibigay pugay sa pangangailangang yon, isang tunay na bahagi ninyo ang nagsisimulang kumupas. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagsulong tungo sa isang mas mayaman, mas tapat na yugto ng buhay, kung saan mahalaga pa rin ang koneksyon at may lugar pa rin ang pagnanasa. Narinig ninyo na ngayon kung paano naaapektuhan ng kawalan ng intimasiya ang lahat ng inyong puso, lakas memorya, kumpiyansa, at pinakamalapit na relasyon. Hindi pa huli ang lahat. Napanood ko ang mga taong nasa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s na muling natuklasan ang intimasiya at nagsabing, "Hindi ko alam na maaari pa akong makaramdam ng ganito kasigla." Kung kaya nila, kaya ninyo rin. Huwag hayaang pigilan kayo ng takot o mga makalumang paniniwala na mamuhay ng buo sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Hayaan ninyong ito ang maging sandali na pipiliin ninyong muling kumonekta sa inyong katawan, sa inyong partner, at sa inyong sariling pakiramdam ng kagalakan. Ang pinakamasasayang taon ng inyong buhay ay hindi nasa likuran ninyo. Nasa hinaharap sila, naghihintay na likhain ninyo isang usapan, isang haplos, isang sandali ng katapangan sa bawat pagkakataon. Karapat-dapat kayo sa hindi kukulangin diyan. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Mila de la Paz. Ang pinakamalaking trahedya sa pagtanda ay hindi ang paghina ng katawan, kundi ang paghina ng koneksyon. Tayo ay mga nilalang na sosyal mula sa ating unang hininga hanggang sa huli.
At ang pangangailangang makita, mahaplos at pahalagahan ay kasing halaga ng hangin. Huwag kailanman maniwala sa alamat na nalampasan na ninyo ang pangangailangang ito. Ang inyong pinakamahalagang yaman sa inyong mga huling taon ay hindi ang inyong bank account o mga nagawa, kundi ang inyong kakayahang magbigay at tumanggap ng pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Alagaan ninyo ito, protektahan at hinding-hindi bibitawan. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang inyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Aling bahagi ng usapang ito ang pinakatumagos sa inyo? Ang inyong boses at kwento ay mahalaga sa iba na nasa paglalakbay na ito. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangang marinig ito at siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang usapan na sumusuporta sa inyong kalusugan, puso at buhay. Patuloy po tayong lumago ng sama-sama.